Okay mga kamisteryo, dito tayo sa harap ng MVC at we are preparing for tonight's episode, Gabi ng Misteryo. We go live with chant and mantra with Brother Jay, si CJ and Jagos. And of course, meron din tayong lead vocalist din natin yan sa Voiceless Whispers. Wala akong voice eh, voiceless. Sample. Yun. Yan ang tampok natin tonight sa ating program, Gabi ng Misteryo, about sacred mantras and prayers na sasambitin natin sa ere live tonight sa Gabi ng Misteryo 10 to 11 p.m. ho. Kaya abangan po ninyo for the first time magko-concert si na Brother Jay na Spiritual Guide Philippines. Ano bang mga chant natin tonight? Hare Krishna. Gana pa tayo. Yun, kay Lord shamanic Ganesh. Chant. Shamanic chant. Ano pa ba? Mga mantra. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Medicine Buddha. Medicine Buddha. Ano ba yung sample ng Medicine Buddha? Pwede na. Sana eh. Ayan, patikim lang ho yan mga kamisteryo sa ating discussion tonight. Alamin natin ano yung mga powerful mantras, ano ang epekto nito sa atin. This is all part of the ascension process. Kailangan laging itinataas ang ating vibration dahil naharap tayo sa kaliwatan ng mga pagsubok sa buhay dito sa ating planeta. Mamaya po yan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. Walang absent. See you. Ang OM po kasi sa original po talaga niyan is AUM. Oo nga, AUM. Actually, ang bigkas dyan na AUM. AUM po. AUM. Yung ibig sabihin po ng AUM is yung A for a reminder ng creation, and then yung U is for preservation, and then yung M is for destruction. So, yun po yung reminder ng life cycle ng Trinity. Kaya po siya minsan chinachat ng Aum, parang ganun. Aum Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Na Lakas ng energy. Ganda ng energy, no? Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sequot et nos dimitimus debitoribus nostres, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Gabi ng Misteryo. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ang misteryo po ng mga powerful mantra at mga prayer po ang ating pag-uusapan ngayon po gabing ito mga kaibigan. Of course, itatry din po natin mag-live tonight ng chant. Kompletos Ricados, meron tayong banda rito. Ayan. Let's welcome mga kaibigan ating pong mga kasamahan ngayon po gabing ito mga kaibigan sa ating programa. And of course, i-welcome muna natin nagbabalik sa ating program pagkatapos ng isang dekada na yata siyang nawala si Miss H ng Divine Love Energy and ano ba yun, services, spiritual services, ano. Miss H, magandang gabi sa'yo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, good evening po Sir Ray and sa mga kasama natin dito sa studio. Ay, yan, okay na. yeah, okay. So, good evening po sa inyong lahat. Muli, salamat po ulit sa pag-invite dito. You're welcome. And anytime, Miss H, at least you're back. Ano, lalo na happy kami ni na Brother J. Ni na Miss Marie Chris, ano, si Elias. Magandang gabi sa'yo, Brother J. Kumusta ka na? Hello po, mabuti po at masaya. At ayun, maganda po yung ating gagawin ngayon. Abay, may dala-dala kang fruit dyan. Ano bang gagawin mo ngayong gabi? Mag-chant tayo ng mga shamanic chant or tsaka yung mga mantra. Kanina nag-FB live tayo, may mga practice tayo sa labas exciting actually, samahan po ninyo kami sa ating chanting tonight. And of course, let's welcome ang ating nagbabalik din sa atin sa ating program. Wala iba kundi po si Brother Deus Abas. Brother Deus, magandang gabi sa iyo, live from Zoom. Via Zoom. Brother Deus. Magandang gabi din po, sir. Magandang gabi din po, Sir Ray, at sa mga lahat ng iyong nanonood at sa mga kasamahan natin sa studio. Kumusta ka na, Brother Deus? Okay lang po, Sir Ray. Okay lang po. Ayan. Ikaw ba ready na rin tonight? Meron ka bang inihanda rin na i-chant mo tonight? Mayroon akong isang chant na babanggitin on air. This is for protections against idolayo. Yun. Maganda yan. Ano, mamaya babalikan kita, Brother Deus. Ano, ating ding i-welcome muli. Nagbabalik sa ating studio sina Brother Jacus Gregarius. Hello. How are you, my friend? Ayos. Pang DJ yung pang-announcer yung dating nila. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig at sa ating lahat dito ngayon. Masaya tayo mamayang gabi at tutugtog tayo. Mayan, bass na bass yung boses. Magandang kombinasyon to, ano? Ano ba uunahin natin bigkasin mamaya, ha? Alright, mamaya mabalikan kita, Brother Jacus. Si Brother CJ sa tabi mo. Kumusta ka na, Brother CJ? Mabuti naman po, Sir Ray. Ayun, magandang gabi sa lahat ng nanonood at sa ating lahat dito. Ayan, mag-chant tayo mamaya. Oo. Alright, mamaya ha. Ang daming mga na-excite sa ating episode tonight.
si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Kumusta ka na, Miss Marie Chris? Magandang gabi po. Mabuti naman po. Kamusta? Hello sa mga nakikinig, nakatutok ngayon sa Gabi ng Misteryo at sa ating mga kasamang guest dito sa studio, pati na rin si Brother Deus. At saka batiin ko lang yung nanay ko, tsaka yung kapatid ko, Marno Nato, the best lady school bus operator ng Stella Maris College. At ang mga kapatid kong si Michelle at Chobel. Mami. Hi. Mami Mar. Marno Nato. Ayan, talaga. Ano ba yung ginagawa niyang school bus? Sports car ba? Sana. And of course, mga kaibigan, narito rin sa ating studio si Brother Elias. Brother Elias, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, Bro Ray, at sa lahat po ng mga nanonood. Maraming pong salamat at sa muling invitation niya. Ano yung parang mangkok yan? Singing bowl po. Singing bowl. Bakit mo sa camera? Ito po yung Tibetan singing bowl. Yan. Ipapahunin mo nga. Ping! Opo. Ganon mo nga, ganon mo. Oh. Gamitin na natin. Hindi, ganon mo. Ping! Yun. Wow. Pwede pong batiin ko na rin po yung family ko. Nanonood po sila ngayon. Nabiting kami dun sa singing bowl mo. Mamaya na po. Ay, lalakas ako ba? Hindi, okay lang. Mamaya na. Pascasio at Morano family po. Si Kimberly tsaka si Beverly. Ay, nanonood din sila ngayon. Lahat sila tsaka Oliveros family po. Nakakahawa ka, Brother Elias. Batiin din natin ating mga nakatuto ngayon sa Gabi ng Misteryo. Nandyan sandali. Si Brother Ron, alam ko, ayan na, nakatutok na sila ngayon. Si Brother Ron Bustamante, si Mary Ramirez, si Anthony Abrenica, si John Marsman Nevado, ayan. Rodel Moreno Dorado mula sa Palawan. Si Joy Smith and Arvin Capasilio, ayan. Alright, ngayon, simulan natin, Brother Jay. Normally, sa mga Buddhist monks, mga nagyo-yoga, sinisimulan nila yung kanilang chant sa Om. Om, di ba? Opo. Oo. Kasi pang-entrance po, So, pang-tawag mo ng opening energy. to ng mga prayers. Pang-tawag din siya ng energy at Oo. para mas maganda yung dating smooth yung energy sa pagpasok ng meditation. At binabanggit ito universal Universal energy. energy Yes. or language. Language. Based ba sa research mo rin, Miss Marie Chris, ganun din? Yes. Usually yung Om kasi, chinachant yan sa umpisa kasi it's like reconnecting you, parang pina-plug in ka dun sa energetic level ng tama, universe. Yes. Kasi kapag binanggit mo yung yung crown chakra mo, nag-o-open. Yes, opo. Tama po yung pang-activate po. Kailangan muna natin mag-tune in po para mag-start tayo. May gabay, may blessing ng mga ancestor natin. Ayun. Kapag ganun ba message na hindi mo nabanggit yung iba yung iba yung dating? Well, yun po talaga, Kulang. talaga yung introduction niya. And to add on that, ang Om po kasi is alignment of body, mind, and soul. And pag sinama pa natin yung Om Mani Padme Hum, meaning to say, the compassion, at saka yung wisdom, when it aligns, magkakaroon tayo ng enlightenment. Ayun. Kaya, importante po talaga siya. Total, nabanggit mo na yung Om Mani Padme Hum. Paano ba i-chant yun, CJ? Actually, sir, meron lang ako add sa Om. Sige. Ang Om po kasi sa original po talaga niyan is AUM. Oo nga, Which is AUM. yung Actually, ang bigkas dyan na Aum. Aum po. Aum. Yung ibig sabihin po ng AUM is yung A for a reminder ng creation, and then yung U is for preservation, then yung M is for destruction. So, yun po yung reminder ng life cycle ng Trinity. Kaya po siya minsan chinachat ng Aum, parang ganun. Aum. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Na ano, no? Lakas ng energy. Ganda ng energy, no? Yung vibration, ano? Yes, apo. Ito, ginagawa ho natin to para ma-share naman namin sa inyo yung energies na nakikreate kapag bumibigkas tayo ng ganitong chant, ano? Ano yung feeling, Brother Elias, pag nagkaroon ng ganong chanting, ano yung nararamdaman mo? Lumalakas yung energy natin kasi may energy field tayo. Oo. Kumakapal siya eh. Kumakapal. Oo, kumakapal. Parang Nadadagdagan. nag-expand. Oo. Tapos, So, connection natin, lalong mas lumalakas. ayun. Ikaw ba, Miss H, ganun din ba ang ano mo? Para bang kapag naka-feel ka ng medyo negative energy sa paligid at kung nag-chant ka ng ganon, talagang napapatalsik? Well, share ko lang po, Oo. no? Kasi meron akong galing po sa temple na maliit na recorder, MP3. Oo. So, everyday, nakalagay po siya doon sa kulungan ng mga pusa namin. And makikita mo yung mga pusa namin, very peaceful sila. And talaga? natutulog lang sila. Mag-iingay lang sila pag gutom na sila. Ay, baka naman makita mo, nakalutang na yung mga pusa mo. Pwede po. Ha? Yung mga nakaganon pa, naka-lotus position Opo. pa. Bali, dalawa yung recorder ko na yun, MP3. Isa doon sa loob ng bahay namin. Kaya pag may mga pumapasok sa amin, yung nagkakaroon ng sudden shift of energy nila na parang Talaga? kahit minsan galit na galit ka, Oo. tas biglang magbabalance yung energy mo. So, ganun yung power niya. Just listening to it, nagva-vibrate siya through all your inner core talaga siya pumapasok Talagang ano, no, siya. it affects all creation. No? And also po, kasi intentional po talaga to na ginawa for universal peace and compassion. Talaga. So yun po talaga yung intention niya for us na pag narinig natin yun talaga yung magva-vibrate na frequency sa atin. Miss Marie Chris, ba't ganun? Ano yung effect talaga sa mga animals? Talagang lumalaki rin, kumakapal din kanila aura. Actually, hindi aura per se, no? Parang mas nagpa-plug in sila sa universal hymn. Kasi meron ding vibration and sound yung earth. Kumo-connect din sila, parang Yes. tayo rin. Kasi sila, nabubuhay sila sa mundo natin. Ang mundo natin napakaingay. So sila na-appreciate nila yung ganong vibration pag mas nakakarinig sila nun. Kasi yun tinatawag na pure tones, pure sound. So wala yung mga impurities from other mixing ng mga instruments. Ganun. Ayun. Brother Deus, kapag ikaw nag-chant, ano yung feeling mo? Sa amin kasi, Sir Ray, no, iba yung practice ko. Mostly kasi yung mga binabanggit nila ay Hinduism. So, sa amin naman, dahil Kabbalistic kami, Correct. at saka more on mystic kami, so ang ginagamit namin is more on names of God. So, iba yung dating o iba yung starting namin sa pag-chant. Kasi kung sa pangalan ng Diyos namin na binabanggit, all-in-one na po ang tawag ko doon. Katulad ng mga sinasabi ko sa mga estudyante ko, one chant but all-in-one. So, hindi lang aura mo ang pinapalakas, kundi yung dungan mo din, pinapalakas din yung dungan mo, at saka kini-cleanse ka rin. So, ano siya, para sa akin, all-in-one itong chanting, no? Chanting of the names of God. But yun nga, medyo magkaiba kami ng perceptions ng ibang mga practitioner na nandito kasi they are Hinduism. So, ako po, hindi po ako Hinduism. So, ako po ay isang Kabbalistic practitioner. So, yung mga practice namin, medyo iba siya, pero may mga, meron lang tayong pinagkapareho, yung chanting. So, Yun. ang pinakaano kasi the word chanting kasi is praising to the Lord. So, yun talaga ang ginagamit ng mga sinauna, no? Sinachant nila ang mga dasal. Oo. So, ibig sabihin, halos pare-pareho lang din, no? Either what religion ang pinapractice, Hinduism, Kabbalistic, or pati Christianity. Basta yung prayer, ang mahalaga dito kasi ina-address mo rito, yung prayer na yon, yung mantra na yon, sa pinaka sa universe, our creator, pero sa panig nyo, Brother Deus, ano yung particular na binabanggit mo kanina na pinipray ninyo sa inyong practice? Sa amin kasi, Sir Ray, na bago kami mag-start, we should always cleanse our body first, no?
mag-cleanse muna kami, maghingi muna kami ng protection, and then saka kami mag-chant kasi bawal po sa amin, lalo na kung name of God ang chinachant nyo, bawal po tayong bumanggit ng pangalan ng Diyos na hindi tayo malinis sa harap niya. So parang lagi namin yan sinasabi sa mga member namin na bago tayo humarap sa Diyos, kailangan naka-proper tayo ng damit, hindi tayo nakahubad kasi usually sa mystic merong mga nagdadasal na nakahubad pero tumatawag sa Diyos. Parang that is a blasphemy, no? When it comes to sincerity to God. Kasi parang tayo kasi pag tumatawag sa Diyos, nanliligaw tayo sa pangalan niya para tayo pakinggan. Pero kung nakahubad kayo, ewan ko kung sino yung pinatawag nyo doon. So medyo may pagkaano lang yun. Yun lang yung medyo strict kami sa ganon. Kasi mas lagi naming tinatama yung mga mali na practice ng mga nakasanayan ng mga sinauna. Ayun. Pero so far, ano yung chinachant mo ngayon, Brother Deus, na nakatulong sa inyo para maging maganda ang vibration na sa higher level of frequency? Pinakapambungad po talaga namin yung Shema. No, yung tinatawag natin yung Shema Yisrael. Yun yung pambukas sa amin. So pag once na yan ang binabanggit ko, bumubukas po talaga yung pati langit niyan pag once na dinadasal namin yan. So sa amin, sa practice namin, kung merong mga third eye o merong mga kakayahan ang mga tao, makikita nila yun. Pero yun nga, hindi naman po tayo pare-pareho ng practice at saka aral. So meron tayong mga pagkakaibang konti, pero iisa lang din po ang ating patutunguhan. Yun, Salamat, Brother Deus. Si Brother Jacos, how about you, Brother Jacos? Ano yung practice mo? When you pray or meditate, ano yung chinachant mo muna? Well, actually, marami. At isa na dun yung Om. Om Mani Padme Hum. Gam Gana Pataye naman. Ay, maganda yun. Om Gam Gana Pataye. Ano ba yung meaning na Om Gam Gana Pataye naman? Okay, prayer to Ganesh. Sa Hinduism din to, no? Hinduism. And sa experience ko, chinachant ko yung Gana Pataye na pa for blockage removal. And for smooth procedure. Ang experience ko naman doon sa Aum is that ang nafe-feel ko na nagva-vibrate yung head ko and para mas naririnig ko yung sound kapag maganda yung pagbigkas kasi yung vibration ng skull at saka yung loob ng parang nagbabibrate din yung skull mo. Yes. Masarap lang sa feeling yung ganong sensation. And isa pa, ang experience ko dun sa Om is that pag nagbibigkas ka noon, you become one with the cosmos. Okay? With the divine consciousness. And the divine consciousness also merges with your personal or microcosm consciousness. In the end, ikaw na yung divine consciousness. Yes, mag-join, nag-merge. And then, maraming miracles ang na-experience mo within and without yourself. Salamat, Brother Jacos. Uy, sa ating mga kamisero dyan, kung meron kayong gustong i-share sa ating discussion tonight, please feel free na mag-post ng inyong comments sa live chat ng Gabi ng Misteryo sa DCRH. Si Dimitri Silvestre, magandang gabi sa iyo. Naimbag nga Rabii, Sir Lakay, Ray, watching from Dubai. Si Turalba Liberty, kumusta na po kayo? Dolores Macalinaw from Cagayan Valley Region. Mama ko. Si, Mother ko po. Mother ko po. Mother mo ba ito? Si Ma'am Dolor. Hi, Mami! Nasa province po siya. Nasa province na sa Cagayan Valley. Yes po. Ay, Ilocano ka magayam? Anyaki din apo. Si Randy Domen Mendoza
Uy, they are watching from New Zealand. Partner ko naman po si Toralba Liberty po raw. Ano na? Yung Toralba Liberty. Partner mo naman to. Partner ko po. Hi ma'am. Si Denver ko, magandang gabi sa inyo. Sino pa? Si Don Norambaba Moscosa. Ayan. Si Jun Perez. Willie San Juan Madurog from Marinduque. Aba, kumusta na kayo? Ano bang feeling ninyo kapag kayo nagcha-chant din? Anyway, mga kaibigan, sa hanay ng mga monghe sa Buddhism, kasi ito, ako wala naman akong, tayo naman dito ay isa sa ating practice. Although, magkakaiba ng practice pero isa yung direksyon tungo sa mas mataas na dimension. Pero sa Buddhism, Miss H, ano yung na-experience mo this past few days? Kasi nakikita ko yung mga post mo sa templo and you also chant, no? Yes po. Oo. Bali, actually, di ba may mga times na hindi naman natin talaga naiintindihan kung ano yung mga pero nagre-resonate siya sa soul natin. So that means, if something resonates with you, it means nagva-vibrate siya through your frequency. So regardless kung ano yung paniniwala mo, but when you are in the temple, ito yung based from my own experience, when you're in the temple, you feel more sacred kasi yung place niya is very sacred. Yes. And you really have a connection with the divine beings, with the gods, goddesses. And habang nagmamantra ka, you feel something is being removed on your system. Parang yung mga karmic mo is talagang nafe-feel mo na nare-remove siya. And Mahugasan ka, no? when you go out, talaga mafe-feel mo na parang purified, yung purification na ginagawa. Just like tomorrow, merong smoke puja, yun nga yung may mantra din, may mga chanting din. It really helps para ma-clear natin yung mga karmic past natin and even with the past life na meron tayo. So para sa akin, hindi ito paniniwala, kundi ito yung nagre-resonate sa'yo. So yun yung nagko-connect. Yes, nagko-connect sa'yo sa divine. Yes. Regardless kung ano yung practice mo. Yes. Ayun. Miss Marie Chris, paano ang doon? Well, sa hanay ng mga kasi may mga tanong dito, baka naman kailan nakakaramdam? Paano naman yung iba na hindi nakakaramdam ng energies? Ano naman ang gagawin nila? Imposible na hindi nararamdaman yung energy. Kasi ito lang yan Ano ang paborito nyong kanta? Yung mga favorite song nyo, it already automatically Si Brother Jacos, uplifts rock and your roll daw soul. Diba? Rock and roll, naka-electric guitar pa yan. Kasi music is resonance. Okay. And yung body natin is made up of 70% water. Water responds to sound. Chanting and music are all composed of notes. Ayan. Pure notes. Kasi yung mga boses natin actually, kung lahat tayo magkakanta ng sabay-sabay ng isang note, at isabay natin yung tunog ng earth, harmonious yan. So, ang masasabi ko lang dyan, siguro sasabihin nyo, hindi ko maramdaman, parang walang effect. Pero yung paborito nyong kanta, pag malungkot kayo, i-play nyo and repeat anong nangyayari sa vibration nyo. Tumataas, sumasaya ka. Temporarily, nawawala sa'yo yung toxicity ng normal day-to-day routine. So, it's the same thing with chanting. Kaya hindi siguro maramdaman dahil hindi sila nagre-resonate sa energies na yan. Possible, pero yun din ang dahilan kung bakit may mga taong nagpapalit ng religious practice. Pinanganak na Katoliko and then later naging Buddhist. Kasi yung resonance yung importante doon. Kung saan ka naka-plug in na parang super easy sa'yo, wala kang resistance doon sa understanding, wala kang resistance doon sa sound. Halimbawa, kay Brother Jacus, rock and roll. Yun ang nagpapataas ng vibration Doon niya. siya naka-plug. Doon siya naka-plug sa resonance So, na yun. mataas ang vibration niya noon. Diba? Kahit Pero, na hard metal, yung heavy metal yung ako, tinutugtog. naka-plug in ako sa violin. Diba? It's a different thing. Pero it's the same. Kasi it's resonating with our composition. Pero I think depende rin dun sa flow ng energy, yung frequency, kung mababa o mataas. Kasi may mga frequency naman talaga na mababa Kahit na nagkakaroon ka ng music pero mababa naman yung frequency. Yes, pero let me clarify na pag sinabing mababa, hindi ibig sabihin pangit. For example, a violin is tuned into 440 Hertz. Ang ibang instrument ay naka-tune in sa ibang hertz. Okay. So, hindi porke mataas or mababa,
is bringing you higher or Parang lower. parang DCRH, 666 kilohertz. Diba? Sabi nila, bad omen daw yung Ominous 666. daw, oo. But Oo. it's not, diba? Pero kauna-unahan sa Pilipinas. Yes. Oh, napakalakas. Ha? Abot hanggang Alaska. Yes. Ha? Alam. Di ba? Diba? So that's why merong resonance yung mga tao. Yun din yung reason kung ba't dapat hanapin mo saan ka ba walang friction. Yun. Is it Hinduism chant, Buddhism chant, or even songs of the Catholic, Yes. 'di ba? Practice. Merong ganon. So kahanapin mo 'yon. Saan ka ba naka-tune in? Yun. Ayan, tama, maganda. Maganda yung paliwanag ni Teacher Marie Chris, ano ha? Brother Elias, sa hanay ng mga nagpa-practice naman sa, ako, Catholic pa rin hanggang ngayon, but I also practice other religious practice. Pero ikaw, you use yung mga, yung mga prayers sa pagka-Kristiyano. Kasi dati akong nag-aano ko dati sa simbahan, like yung nagro-rosary. Okay. So yung mga dasal dun sa rosary, normally dati naman is Latin. Okay. Tapos kumakanta kami ng Latin. So na-practice ko siya. Tapos pagka mas Maganda feel yung ko, resonation sa'yo. mas feel Yung ko resonance sa'yo, okay. Okay lang din yung mga normal na dasal. Pero tama yung sabi ni Sister Marie Chris na kung ano yung tumutugma sa'yo. So, yung iba kasi hindi man sounds, pero buksan lang nila yung parang patak ng tubig, yung lagaslas ng tubig, nagme-meditate sila. Nararamdaman nila yung peace. Oo. So, sa akin, eto, yung akin kasi dito ako nagsimula, nagdadasal. So, pagka dinadasal ko itong Pater Noster, ang ini-imagine ko, nandiyan yung Supreme si God, yung presence source. of our yan yung tinuro God. ni Papa God, ni Papa Jesus na dasalin natin. So, pag dinadasal ko siya, iba yung pakiramdam ko. Sige nga, Mataas. i-try mo Dadasalin ko. Bigkasin Pero yung- di ako magaganto. Sige, okay lang. Huwag muna. Pero because ayan. Kasi pwedeng magganto siya habang sige. ako nagdadasal. Yan. Para mapil natin. Ayan, pakinggan nga natin pwede naman natin sabayan. Pater Noster, no? Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur tu nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, secut et nos dimitimus debitoribus nostres, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tapos yung Salve Regina, medyo mahaba lang. Salve Regina. Ito Connection dedicated naman kay yun Mama Mary, no? sa Mother Mary. Oo. Sa atin po kasi, pag si Mama Mary po yung dinadasal naman, ewan ko po, pero alam ko napipil na ito ng mga ibang mga healer, yung nakakarinig tayo ng iba't ibang sound, tsaka yung mga kulay. Oo. Pag Yung nakapikit mga tayo. clairvoyance, nakikita nila yung kulay of energies. Di ba message ganun din? Pag nag-chant tayo, aside from we feel the energies, we can also see them. Opo, kasi nagiging purified yung aura natin. Oo. So, yung mga impurifications lumalabas sa atin. So, ang nakikita sa atin is very pure aura. Kaya mas May time pa nga pag nag-chant ako, biglang may nagpapakita mga images eh. Di ba? Minsan makikita mo pala, yung pala mga guides mo yun. Nagpapakita kapaligid din sa'yo. Ikaw ba, Brother Elias, ganun din ba ang feeling mo? Apo, Mga saints naman. May pag ako nagdadasal, meron pong nandito sa likod ko. Pero syempre, di tayo pwede ma-disturb eh. Napipil ko eh. Pero hindi siya, alam natin na may mga guide tayo. Alright. Nakakapil tayo ng, minsan naaamoy natin bulaklak, lalo na si Mama Mary, may bulaklak na sense, ganon. Sige nga, pakinggan nga natin yung Salve Regina mo. Pero wala naman kasi. Hindi Pwede ba tanggalin ko na lang? Sige, tanggalin mo na lang yan.
Yan, para mas klaro ang dating. Yan, si Brother Elias ang ating star tonight. Ay, pwede sila. Mahaba kasi. Sige, pero sige. di ko pa Meron pa naman tayong Mahaba. gaano ba kahaba yan? Medyo. Pero kung pwede kong putulin pag mahabang mahaba. Putulin mo lang mga tiyempohan natin. Ayan. Okay na. Salverit. Parang pareho eh. Ibahin mo naman ang tono. Sige, sige. Mater Misericorde, Vita Dulcedo, et pes nostra salve, ad declamamus, Esuris Filii Hebe, ad Jesus teramus, Dementes et lentes, ira clari, malumbali. Okay na yung mahaba eh. Ayan. Nakikinig sa atin mga pari niyan. Ano, ha? Sabihin ba, pwede pa lang maging singer natin sa simbahan si Brother Elias. Hindi, yan po eh. Ha? Hindi naman po eh. Kasi dinadasal po yan, meron pa ngayon matataas talaga. Pero ito yung pang praise kay Mama Mary. Apo. Ayan. Yan, napipil natin yung parang may hangin. Pag nasa lalo na Actually, pag ba na nasa yung labas. energy ngayon, ha? Parang may hangin May naman. nararamdaman na akong magandang-gandang mukhang nasa paligid na yung mga nakaputi. Brother Deus, ikaw ano yung mga dinadasal ninyo na habang ginagawa mo yun, merong parang mga guides mo nagpapakita sa paligid mo at nagkakaroon ng communication sa iyo. Pag ganun kasi sa amin, Sir Ray, Sige, usually pag nag-meditate ang isang tao or nag-chant ang isang tao, meron po talagang distraction, no? Yun po yun na ginagawa po talaga ng kalaban yun, dinidistract ka. Kasi kung ikaw ay nakikipag-connect sa divine being or sa divine energy, so meron talagang mga distraction sa paligid. So, dapat mag-focus ka lang talaga sa kung saan ka, kung nag-chant ka, focus ka sa chant mo. Huwag ka mapadisturb sa kung ano man yung pinapakita sa'yo. Kasi usually, dinadala ka sa ibang dimension, dinadala ka sa ibang so nawawala ka sa chanting mo. Pinapasyal ka. So, yun ang isa sa mga nawawala ka sa focus doon sa chanting mo. So, when you are chanting kasi, so chanting is like a prayer din po naman yun. So, parang nagdadasal ka sa Panginoon or sa divine being. So, pag once na-distract ka po doon sa mga paligid mo, although sabihin natin nakikita mo yung guides mo or yes. it's okay lang naman kung wala naman silang ginagawa sa iyo or wala naman silang hindi naman sila harmful sa iyo. Pero sa amin kasi mas mag-focus ka doon sa chant. Ayun. Sa connection kaysa doon sa distraction. But Kasi usually lalo na kung mga divine ang aral, talagang maraming distraction. Totoo yan. Kasi kapag nakatuong ka dun sa taas, ang distraction na sa baba. Pero I think, dun sa iba naman, kaya nagpapakita ng mga guides, I think yung mga guides naman, tumutulong naman sa'yo to connect to the source o kung sino yung pinapatungkulan mo ng iyong panalangin. Ayan. Tama yung binabanggit ni Brother Deus. Huwag tayo magpapadestra. Iba kasi kung ano mga biglang papasok at parang china-challenge ka pa eh. Ikaw nag-chat ka pero iba yung naiisip mo eh. Di ba? Totoo yan. Tama yun. Maraming salamat, Brother Deus. Ikaw, Brother CJ, doon sa point na yung binabanggit ni Brother Deus, kapag nagme-meditate ka, may sumisingit ibang mga images in your mind na which is hindi dapat. Ano yung ginagawa mo para mag-refocus ka ulit? Sa meditation po, pagka may mga ganon is, meanwhile po kasi habang nagme-meditate ako or before ako mag-meditate is, nag-chant po talaga ako ng Hare Krishna. Pero yung Hare Krishna po kasi is nakakaano siya, sobrang nakaka-elevate siya ng consciousness. Tapos ang nangyayari, parang nakaka-astral siya. So talagang normally, nagkakaroon ako ng iba't ibang images. And then minsan nga, nagchachant ako, akala ko kumakain ako. So, minsan bumabalik ako doon na nag-ground ko yung sarili ko through chanting. Meron bang pagkakataon na nag-chant ka, parang nararamdaman mo, umaangat ka sa lupa?
Meron po. Usually po ganun. Diba? Yung parang, actually, kapag nagme-meditate ka, yung parang idinudo yan, no? Di ba? At tapos may ang gaan-gaan mo. Di ba, Miss H, na yung umattend ka ng mga sa ritual ng Buddhism, ganon? Opo. Kadalasan po kasi pagka ganun, talagang dinedirect yung consciousness mo kung saan ka dapat. Especially depende rin po doon sa mga mantra tsaka sa mga chants. And again, i-clarify ko lang, ang difference ng mantra, all mantras can be chanted. Pero hindi Yes. lahat ng hindi chant. lahat ay pwedeng Hindi lahat ng ng chant ay at mantra. hindi, yes. Yes. So, yun yung difference niya. And Magkaiba yan. prayer. Okay, so, for example, Om Mani Padme Hum, at as isha, pero pag ginawa na natin siyang chant, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. So, nagiging chant na Yun siya. yung chant. So, yun na yun. Yun na yung nagdedirect sa atin to our higher consciousness. Ayun. Ikaw, Miss Marie Chris, paano ba yung chanting? Yung sa Buddhism, ano ba yun? Ano ba yung chant ninyo sa Buddhism din? Yung para kumalma ang mga, lalo ka na, animal communicator ka. Yes. Ang usually na ginagamit ko, no, yung medicine Buddha chant. Oh, medicine. Oo, kasi I have used that several times sa mga near-death, near-dying animals. Parang it helps them pass. Kung hindi ka maka-administer ng Reiki dun sa near-dying animal, pwede mong i-chant yun. Parang it helps them be at peace dun sa current condition nila and for them to parang mas mapabilis kasi dying is a process of separating the soul from the body. So kahit na anyway you look at it, medyo meron pa ring friction yan. Oo, Like may merong may punit. oo. Ibig sabihin Diba? parang iba, ganun din sa tao, no? Pag namamatay, parang, naku, ayaw ko pa dyan, parang ganun eh. Oo. O katakot ka, o diba? Yeah, Oo. some form of So with that hesitation. chant, Yeah. nakakatulong yan. Yes, and also since medicine Buddha chant nga siya, it's also helping kahit na hindi you're near death, yung anxiety ng animal o kaya aggressive yung animal, anxious yung animal, natatakot, ganyan. Or yung mga mild pains nila, bawa stomach upset, 'di ba? Mga ganyan. Usually ginagamit ko 'yon. Yung cat ko actually pag nahihirapan siya magwiwi. Chinachantan ko siya nung medicine Buddha chant. Tapos nakakatuloy naman siya sa kanyang business. Yes. So, paano yung chant na yan? Sige. Ito yung medicine Buddha chant. Sasabayan ka raw ng instrument ni Brother Sid. Ay, Sige, pwede. Saka ni Please, Brother, yes. Alagyan Okay. ko din ito. Okay. Alright. no? Maganda yan. No, sige. Sabay. Yeah. Okay. Sabay. 3, 2, 1. Tayata om bekanze, bekanze ma bekanze, radsa samutate soha. Tayata om bekanze, bekanze ma bekanze, radsa samutate soha. Tayata om bekanze, bekanze maha bekanze, radsa samutate soha. Okay. Parang nagbukas Sarap, yung, no? Grabe. parang nabukas yung tuktok. Ako din. Ano naramdaman yun? Parang bumubukas yung bumbuna. Oo. Sarap. Ano, Brother Elias? Wala kang mikropono. Parang meron po, pero may hina. Meron pong parang umiikot. Galing sa sa taas. Ganun po normally pag nagcha-chant. Ayun. Kaya ibang talagang kapag nagcha-chante, talagang nandudulang sila sa isang room, walang dapat na umiistorbo. Ito na binabanggit ni Brother Deus, hindi pwede maistorbo ng iba, di ba? Kailangan. Di ba, Brother Deus, iba normally nagkukulong ka lang sa isang room to do the prayer, mag-pray ka, then mag-chant ka nung prayer mo para hindi ka ma-distract. Yes po. Oo. Paano kung merong dumating na courier at anong ginagawa mo, Brother Deus? Pag gano'n naman po, no, depende siguro sa haba ng dasal mo or chanting mo. Oo. Kasi kung sa amin naman, no, pag nag-chant kami, pwede kaming huminto saglit. Yun, Pwede nga ginagawa nga namin dahil nga naranasan kong maging monk.
So ginagawa namin while kami ay naggagawa, no, may nagcha-chant kami sa isip namin. Ayun. So habang naglalakad, tama so yun. nagcha-chant kami. Maganda So yun. nasasanay na kami sa ganung mga way. Magandang practice yun. No? Siyempre, dahil merong kumakatok sa pintuan mo, tuloy-tuloy pa rin yung chant sa isip. So, hindi pa rin napuputol yun. Di ba? Opo. Oo. Yes po. So, tapos pagka inabot mo na, kahit na nakipag-usap ka, nandun pa rin eh. Tuloy-tuloy pa rin yun. Then after that, kapag na bumalik ka na ulit dun sa prayer room, balik ulit sa prayer, sa pagpipray and chanting. Yeah, magandang Yes po. magandang suggestion yun, Brother Deus. Maraming salamat. Alright, so dito sa ating ginagawa ngayong gabing ito mga kaibigan, gusto lang po namin iparating po sa inyo na kung ano man po ang ating practice, you do ano yung nagre-resonate sa inyo na spiritual practice, go ahead. And isa lang naman ang connection natin sa Poong Lumikha. So itong mga chant na to, either Hinduism, Buddhism, yun yung pinapractice na Brother Deus, Kabbalistic practice nila. Sa Gnosticism din, no? Yep. You have actually related din yun sa sa Kabbalistic Yes, practice. yes. So, Kasi yung pagbigkas ng mga words, yung mga Aramaic words, yeah, maski Latin Latin. or minsan Coptic, Egyptian, yeah. Pero mas on Mayroon ka bang alam Latin. sa prayer ng mga Egyptians, ancient Egyptians? Yeah, dala ko sa aking prayer book. Ano siya for invisibility purposes. So I think Kapag hindi sinad mo, natin- i-try natin. I-try natin. No, Baka bigla ka mag-invisible. Oh yeah, yun na nga eh. Ha? Ha? Pero Baka naman ginagamit lang yun. Baka naman invisibility yan sa mga ibang mga beings. Ibang mga... Yes, in emergency cases that you have to pierce through a dark cloud when you are operating something like in exorcism, you need that cloak. Talaga. Yes. So yun yung ginagawa mo. Bibigyan mo na kami ng sample. Di ba sample? pwede? Di ba pwede? Yeah, kunin ko lang sa bag ko. Sige. Yan, babalikan natin mga kaibigan. Brother Deus. Na-curious tuloy ako dun sa... Ha? Meron din po kami. Ano Chant naman? sa Brother Egyptian. Jay. Ano yan? Yung Akadua. Akadua. Opo. Yung Paano ba? Akadua to forbiu be a chefu dudunurab nutseru. Anong intention nun? Ano yung purpose nun? Para ma-overcome mo yung fear mo. Akadua. Para ma-overcome ang fear. Yes, apo. Tsaka Ano yan? yung death and All rebirth process. fears niyan. Yes, apo. Kasama po yun. Yung Kasama na ba dyan yung samahan ko lang konting biro? Kasama na ba yung fear mo na singiling ka sa utang? Di ba? Para ma-overcome mo yung fear mo. Di ba? Hindi, yung kailangan nun, pag sinisingil ka ng utang mo, yung mantra ni Brother Jack. Invisibility. Ano na ka muna, brother? So ano ang gusto niyo pong example, yung Egyptian o yung Latin? Mas curious ako sa ancient Egyptian. Okay. So do you know how to pronounce the words? Okay. Pero Oh. it could be Sumerian or It's okay. Let's call sino nga ba yung nag-interpret ng Sumerian writings? Si Zechariah Sitchin. Yan. Okay. Zechariah Sitchin, pakitulong si Mr. Jacus. The reading goes like this. Aranun karipe baglen ul gamaganza di nuan chis goza zamik mage oliol ag sapa arpe ore sait hamsta tabi kisurok Di naman so kaya... dimu ar zura paremu so dimibe papnurge maninwa zonak dod si
Hox, Marx, Trian, Monons, Pares, Jaco, sandali lang. Nies, Iba Cures. tuloy naisip ko. Pasensya na po, pero siguro, excuse lang po sa mga... Yeah, okay. Oh, Pero may mas simple ako na ano. parang Na parang collection. naisip ko din, bumabangon yung mami. Yun na nga po eh. So, may pagka-necro siya. Sabi na nga eh. Tatanong ko sana kung necromancy na yung chant na yun eh. Parang nakikita ko yung mummified na... Bumabango. bumabango. Yeah, pero ito yung protection spell para Alright. you can go through the dark cloud. Okay. So, go How ahead. about the other? Alright. Okay, this is called the Talismani Liber. It's a compilation of protective spells. Ayan. Okay lang yan na may broadcast ha. Kasi may mga prayers na hindi pwedeng sinasabi. Yes. Baka biglang magbangunan yung mga hindi bumabangon. Ay, hindi naman. Protective siya actually. Like, Mahirap na. to Mahirap invoke. na. Baka tayo pa masisi dito. Oh. Ito protective spell na invoking the light shield. It's a pillar of light connecting the divine heaven down to earth, and you're in the middle of it. So when you say, Mani Padme. Tinan mo, bigla ako napapaano pag Napapa-om. Mani Padme Hum. but this one says, Fiat Peltaurum Imperium. Conductive. See, this is more of a mantra than a chant. What do you want to hear the others? Sige. Okay. Ang daming balad ni Brother Jaco. Sige nga. Okay. Sagbigyan. Yung para doon sa Pero if you have- in fairness, no, why we do this, while we are discussing about this month, iba yung energy. yes. I think yung presence nandito sa paligid. Yes. Okay. From my other researches, I got this from Albertus Magnus. Okay. Okay. He is a medieval wizard. Alright. And this is in the case of an emergency, you need to defend yourself from bullets, arrows, swords. Okay. Uy, yung may mga threats dyan, makinig kayo. Yes. Sige nga, paano? You say Pax Sax Sarax. Alam ko yun. Okay, sige. Ah. Go ahead. Yeah, tuloy mo. I learned this from Albertus Magnus. There is another one also from Yun lang yun, Albertus. yun lang yun? Yes. Pax Sax Sarax. Mahaba yan eh. That's one. Sarax. Okay. That's how There many is- times you have to... Yeah, three times. 3 times. Yes. Also, there is O nakuha ba ninyo yung may mga threats dyan? Okay, Ano? there is another one. Sarax. Pax Sax Sarax. Okay. Another one is Afa, Afka, Nostra. What's that for? It is the same as Pax Sax Sarax. It's a variation. But the resonance makes you avoid getting hit. There is another one from Getting hit Albertus. by a slap from a woman. Projectiles. Projectiles. Pero yung yung paksak sa Sarax dito po yan tinatato sa ulo. Tapos hahampasin yung bote durog. Walang sugat. Yun. Yung paksak kasi meron po kami niyan eh. Parang effect niya yung omo. Oo. Yung uncle ko kasi may tattoo siyang ganun, kinalbo. Tapos nabasa ko yan dito sa ulo. Yeah. Marami pala. Actually, marami mga chants or mga mantra na prayers na very akala natin ganun lang pero meron talagang effect. Si Miss Marek. Ano yun? wala ka na ibang binabanggit na sa mga lalo sa mga animals wala na. Ay, actually, meron. Yung mga past na naging clients ko, kasi I send them video recording kapag ka nagpapa-reading sila. So, before I start my reading, meron akong china-chant talaga. Na, ito yung words. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ano meaning? Pag china-chant mo yon, it's like purifying your mind and your soul. So, it allows me to, para akong kabayo, nakadirect ako dun sa kakausapin kong animal. So, mag-grounding muna ako. And then, I will chant that Ayan. before I connect with the animal. Mayroon lang akong gusto itanong kay Brother Deus. Brother Deus, may mga pagkakataon ba na when you pray,
when you pray, mayroong ibinibigay sa iyo ng mga words na yun yung mantra na gagamitin mo? Personally? Sa amin, sir, meron Oo. through dreams. Oo, tapos napaka-clear ng words, di ba? At maisusulat Yes mo po. yung Ginagamit ko siya actually kahit ngayon, ginagamit ko siya sa healing. Mhm. Kasi merong binibigay sa akin na words na for healing and words for combat. At para sa iyo lang yun. Hindi pwedeng ibigay yun. Exclusive lang yun sa iyo. Binibigay ko lang siya sa group ko. Ayun, no. Kasi may mga ganun, no? Nagbibigay din ng mga prayer and words yung mga beings, either galactic beings o mga spiritual beings, dun sa pagkakataon na kailangan mo, di ba? Yes po, yes po. O yun, ayan. And speaking of that, mayroon din mga binibigay din sa atin ng mga ganyan mga words. Ano? Parang ito, I don't know kung magre-resonate sa inyo itong ito yung ginagamit ko rin before ako mag-meditate, actually dalawa to, before and after. I think galing to sa mga galactic beings. Ayan. Ang simula niya ay O Elohim Vitar Ovik Sufma. O Elohim Vitar Ovik Sufma. Then yung huli, O Elohim Kue Paiwot Waikat. O Elohim Kue Paiwot Waikat. Ewan ko lang anong dating sa inyo, Mother Jay. Para siyang nire-remind niya tayo ng kilalanin kung sino tayo. Ayun yung vibrations ang nararamdaman ko kasi habang binibigkas po siya. Ayun. So parang kilalanin mo yung sarili mo bago ka mag-move on. Parang Yes, yun. opo. Ganun yung vibrations siya sa atin. Talaga, same message. I am who I am and that's enough. Oh, Brother I am. Deus. Brother Deus. It's an opening and a closing prayer. Yes, actually yes. Oo. Parang before ako mag-meditate, may opening siya and closing. Yes, yung una kasi pambukas po siya na parang buksan mo ako Panginoon, parang ganon. Tapos yung isa naman na parang isasara na ako, tapos na yung gagawin mo. Ayan. Ayan. Si Brother Elias, ikaw, Miss Marie Chris. Yeah, may na-pick up lang ako dun sa opening and closing mantras nung from the galactic being. Almost similar dun sa sinabi ni Brother Jay. Parang pero yung gist nung na-pick up ko was like in and out of both worlds. Parang you are who you are, katulad ng sabi ni Miss H, parang I am enough, ganon. Pero it's also saying that you are two kinds of being. So you're in and out of two worlds. Ayun. Saka sir, i-add ko lang Yes, Miss H. we have to be very careful. Kaya dun sa mga orasyon, sa mga prayers, merong ginagamit talaga pambukas. Oo. So hindi basta nakita mo lang siya, lalo na sa mga TikTok na Totoo yan, tinuturo. totoo yan. Hindi basta-basta yun. Tama, magandang reminder yan. Kasi Magandang pwede reminder kang yan. mag-open ng portal na baka Yes. maging dangerous pa para Oo. sa'yo. Kaya sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong basta-basta sa TikTok na pick up nyo lang, panggayuma pala to. Oo. Okay, gagamitin ko tong prayer Wag, na wag. to. Wag. Okay. Tama. Magandang reminder yan. And with that, Miss H, saan ka raw pwedeng matunggayan for your services Okay. sa Divine Love Energy? Divine Love Energy Healing Products and Services po yung page ko. And sa TikTok po, divinelove.herself po. Ayan. Thank you si po, Miss sir. H, ayan, nagbabalik sa atin. Brother Deus, sa mga gustong humingi ng tulong sa iyo, kung meron silang mga problema sa kanilang mga lugar, saan sila pwedeng kumontak sa iyo? PM lang po nila ako sa aking page, Deus Abbas. At mag-message sila sa akin. And then, Sir Ray, pabatiin ko lang yung aking kaibigan dito sa lugar namin na si Pit Taya and Buging Taya na mga kaibigan ko dito sa Davao Occidental. Uy, nasa Davao ka ngayon. Uy, kumusta na kanya sa Davao? Hindi ba umuulan dyan sa Davao? Medyo maulan Medyo po, maulan. Sir Ray. At kaya po, sabi ko nga sa inyo kanina, baka mamatayan Oo ako nga. ng kuryente kasi laging Pero okay ngayon, the whole sabi night. ko No? nga, Oo. God provide. Yes. Salamat, Brother Deus. Thank you so much. God bless you.
Thank you Sige so po. much. God bless Alright. you po. Ayan. Si Brother Elias, saan ka pwedeng matungayan for your services? Sa FB na lang po, Elias Pascasio. May andun din po yung page ko, makita. Nag-exorcist ka rin, ha? Apo. Ah. Nagpapalayas ka rin ng mga may may sungay. YouTube channel din po ako. Para rin Elias- si Brother Deus. Oh. Apo, Elias Psychic TV po sa YouTube channel ko. Ayan. Salamat, Brother Elias. Brother Jay, muli, open pa ba ang Spiritual Guide Philippines? Yes, open po. Active pa rin po yun. At kasi nagpo-focus ako ngayon sa may profile ko. Kaya mas madalas akong online doon. Hindi ko tuloy narinig yung tambol niya no, ni Brother CJ. Di ba? Brother CJ, maraming salamat sa iyo and thank you for sharing your wisdom. Maraming salamat din po and batiin ko lang yung mama ko dyan sa province. Hi, Mama. Tsaka sa mga buong angka ko dyan nanood tuloy. Aba, syempre. Hello po. Natural. Bilyamin family. Hello po. Ayan. Salamat, Brother CJ. Brother Jacos, any words sa ating mga taga-subaybay? Have a nice life. Yes, yan. Good point. Tama yan. And enjoy. Yep. Yes. Salamat. Thank you po sa mga tumutok po sa ating programa, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. Hare Krishna, Krishna Krishna. Ano? Paano ba yan? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sarap naman ang feeling, ano? Gabi ng Misteryo.